in every chorus. What a faithful God am I. Hallelujah, hallelujah. What a faithful God. Hallelujah, hallelujah. What a faithful God am I. You are faithful. For the last time, ating awitin. Hallelujah. Bawat isa umawit sa Panginoon. What a faithful God am I. Yes, Lord. This is our faith, Lord. Hallelujah. Ang iyong pagtatapat ng Diyos ay walang katulad. Hallelujah. What a faithful God am I. You are faithful in every way. Amen and amen and amen. Ating palapakan ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan. Siya ay ating taas, dakilain sa gabing ito. Tunay walang katulad ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga pangailangan. Mabuti ba siya sa atin sa gabing ito, mga kapatid? Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa uling mga araw. Hallelujah. At napakainam na mga papuri, mga pasalamat, pautuo sa Diyos. Tunay na walang bagay na mahirap sa Diyos. At ang lahat ng bagay ay magaan lamang sa kaniyang mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa gabing ito, O Diyos, minsan pa kami ay nagpapasalamat. Pinupuri ka at dinadakila sa aming buhay, sa kalagitnaan ng iyong iglesia sa gabing ito, O Diyos. Wala kaming ibang itataas, kundi ikaw lamang sa aming buhay. Hallelujah! Tunay ikaw ay karapat-dapat, O Diyos, na tumanggap ng papuri at pasalamat sa gabing ito. Minsan pa iyong pinatunayan ng iyong salita, ng iyong mga gawain buhay, O Diyos, sa kalagitnaan ng iyong mga banal. Minsan pa, O Diyos, ikaw ay nagpakilala. Hallelujah! Diyos na kahapon ngayon at Diyos sa darating na mga panahon na siyang patuloy nakikilos at gagawa sa kaniyang iglesia. Kaya sa gabi ito, Amang Banal, minsan pa ay salamat, pinapasalamatan ka namin. Itinataas ang dakilang pangalan for all. This great, hallelujah, blessing na ipinagkaloob sa iyong iglesia. At tunay, O Diyos, katulad ng aming inawit, kailangan naming makilala ang aming mga sarili na nabubuhay sa uling mga araw. Hallelujah. That we are a part of your word sa uling mga araw, Lord God. Na ang iyong salita ay gumagawa sa iyong iglesia, sa iyong mga banal, na ito ay buhay sa kanila, O Diyos. Hallelujah. At kung wala ito, Panginoon, nasaan kaya kami sa uling mga araw? Nasaan kaya ang aming buhay, O Diyos? Hallelujah. Maaring kami ay malayo sa iyong presensya, O Diyos, at nabubuhay sa lahat ng uri ng kasalanan. And yet, salamat sa iyong mayamang biyaya. Hallelujah. Na iyong pinagkaloob sa iyong iglesia sa uling mga araw na ito, O Diyos. Bagamat maaring kami lumalapit, O Diyos, sa gabing ito, broken-hearted, hallelujah, pero may Diyos na nagpapagaling ng aming mga kalagayan. Maaring kami mahina sa gabing ito, O Diyos, subalit ang kalakasan ay nahandang ibuhos, hallelujah, sa bawat isa na sumasampalataya. Maaring kami ay nagigipit sa maraming mga bagay, pero ang Diyos ay bukal ng lahat ng bagay, hallelujah. Ikaw ang source ng aming kalakasan. Ikaw ang source ng aming, hallelujah, pangailangan sa araw-araw. Kaya sa gabi ito, tanggapin mo ang aming mga papuri at pasalamat, O Diyos. Salamat sa patuloy na iyong pag-aakay sa iyong iglesia. Salamat sa iyong mahabang kamay na umaabot sa lahat ng aming mga pangangailangan. Dakilang Diyos, ang aming samot dalangin ay minsan pang ibuhos mo, Panginoon. Buksan ang durungawan ng langit at ang biyaya ay sumagana sa buhay ng iyong mga banal. Sa magitan ng iyong mga salita na minsan pa ay aming, O Diyos, hallelujah, tatanggapin at sasampalatayanan na ang iyong salita ay hindi matatapos na gagawa sa iyong iglesia. Ang iyong salita, O Diyos, mula noon hanggang ngayon ay kalakasan at kapangyarihan at pagtatagumpay ng iyong mga banal sa uling mga araw. Hallelujah. Kaya purihin ka, O Diyos. May you supply our needs tonight, Lord God.
Sa magitan ng iyong salita, ikatagpuin mo ang aming mga pangangailangan. Hallelujah. Sa mga nangihina at nanulupaypay, isugo mo ang kapangyarihan na mula sa iyo, Diyos, sa magitan ng iyong banal na Espiritu. Ang apoy, ang kalakasan ng kapangyarihan ay aming tanggapin sa gabing ito sa pamamagitan ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, amang banal, minsan pa kami ay lumalapit sa iyo, ibinababa ang aming mga puso at wala kami magagawa sa aming sarili kung ikaw, O Diyos, ay hindi kikilos sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong salita, Panginoon. Kaya sa gabing ito, amang banal, ay ikalaki, Panginoon, ang mga papurit pasalamat ay bayaan sa iyo lamang, Panginoon, na itaas ang isang kahilingan, Panginoon, na naipaabot. Hallelujah, ng aming kapatid, Brother Ronald, na nasa malayo ngayon, O Diyos, na sa kaniyang trabaho at siya ay sumasailalim sa pag-aayos ng kaniyang puso sa umagang ito, sa gabing ito, O Diyos. Kaya ang aking dalangin, Panginoon, kahit man siya'y malayo, O Diyos, ay abutin mo siya sa kaniyang pangailangan. Ang full recovery, O Diyos, ng kaniyang kalagayan ngayon ay aming itinataas sa iyo dahil kami sumasampalataya na ang Diyos kahapon ay Diyos pa rin ngayon na nagpapagaling, Diyos na magagamot sa aming mga karamdaman. Kaya ikaw lamang, Panginoon, ang umabot sa kaniya sa gabing ito. Bayaan, Panginoon, na siya ay makalaya, bayaan siya ay makarecover, gumaling sa kaniyang karamdaman sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Kaya sa gabing ito, Diyos, muli ay aming pinagatiwala ang iyong mga salita. Bayaan, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magpahayag, magbukas, at patuloy mo kaming turuan sa iyong katwiran at kung paano pa kami mabubuhay sa huling mga panahon, O Diyos, na kami lalakad lamang sa pananampalataya, na kami lalakad lamang with anointing, O Diyos. May pahid na mula sa iyo, na ang pahid na ito ay ang siyang kapangyarihan ng iyong mga salita. Kaya salamat sa gabing ito, Diyos. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang lahat-lahat sa amin, O Diyos. Sa iyong salita kami ay mabubuhay magpakailanman. Kaya sa iyo lamang ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palapakan sa Panginoon. Praise God. Purihin ng Diyos. Salamat sa napakainam na gabi ng panalangin, isang fellowship ng Diyos minsan pang magkaloob sa atin ng ating mga pangangailangan at pagbati sa lahat sa pangalan natin Panginoong Jesus. Let's open our scripture in Revelation chapter 22. At dito natin kukunin ang ating pag-usapan, isang exhortation sa gabing ito. Sa aklat ng Revelation chapter 22, atin muna basahin sa verse 18, "For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book." Verse 20, "He who testifies to these things says, Surely I am coming quickly. Amen. Even so come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen." Lahat ay malay makaupo at ang Diyos magpala ng kaniyang mga salita sa gabing ito. At minsan pa ay ating pagkatiwala sa Diyos ang lahat. At mamaya isama natin sa prayer ang isa pang kahilingan na pinaabot sa akin, ating mahal elder, Brother Cholo. Papalakas ngayon. At biglaan din ang changes sa program because siya dapat ang mag-exhort sa gabi ito but he's not feeling well. Masama ang kaniyang pakiramdam. So, let's pray for him mamaya sa ating prayer request, ating mga prayers sa Panginoon at ang Diyos ang magkaloob ng biyaya ng kalakasan. At bagamat maaaring ilan lamang tayo sa gabi ito but I pray na ang bilang ay hindi makapigil sa Diyos na nangako that 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Ang Diyos ay nandito ngayon by His Word, kasama natin siya, ang kaniyang kabanalan ay narito sa ating kalagitnaan. So, be reverent sa Word of God at
ating mga sarili, sabi ni Pablo, ay ating ihandog lagi na isang mabangong samyo sa Diyos. Ang ating mga papuri, pasalamat ay laging ihandog sa Diyos. So, sa gabi ito ay nais ko lang magbigay ng short exhortation at salamat sa inspiration na binigay ng Diyos sa ating mensahe last Sunday na understanding the message and be ready for His coming. At kanina ay dito lang ako dinala ng Panginoon sa inspiration na binigay niya. At nung bandang siguro magtatanghali yon ng ating elder ay magpaabot ng kaniyang message. So ako ay nakadepende lamang sa biyaya ng Panginoon to speak kung ano ang kaniyang ibibigay sa gabing ito. But I want to speak about surely I come quickly, dun sa verse 20 nating binasa. At dito ay makikita natin ang isang napakainam na statement ng Panginoon na kanyang sabihin, surely I come quickly. Doon sa verse 18 ay nag-warning ang Panginoon sa lahat. Sa lahat ng makakabasa, sa lahat ng makakarinig ng kaniyang salita, makakabasa ng kaniyang sulat sa mga iglesia. At napakahigpit ng bilin na ito, mga kapatid, because dito nakasalalay ang ating o ang kaligtasan ng sinuman na maaring magkaroon ng kaisipan to add sa word ng Diyos at magbawas sa kanyang salita. Nang sabihin dito ng Panginoon, if anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. At gaano karami ang plagues sa Scripture. Kung gaano karami man ang plagues sa Scripture, ay ganun din possible maranasan ng tao na magdaragdag ng kaniyang o ng anumang bahagi ng Scripture, anumang bahagi ng kanyang kaisipan ay kaniyang ilagay sa Word of God. At gayon din naman sa kanila na mag-aalis. Sabi diyan, if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. And then, pagdating ng verse 20, dito ay nagpaabot sa huling bahagi sa dulong bahagi ng sulat na isinulat ni John, patungkol sa mga kaisipan ng Diyos sa magitan ni Kristo. Ang sabi diyan, he who testified to these things says, surely I am coming quickly. So ano ang gusto ipakita ng Panginoon sa bahagi na ito, mga kapatid? Anong inyong naunawaan sa part na ito? Ang statement na ito ay hindi, kung kayo ay familiar sa mga talata ng Revelation, aklat ng Revelation, ay hindi na ito bago, ito ilang beses din nabanggit ng Panginoon sa 6 na pagkakataon. So yung una ay mababasa natin sa Revelation chapter 2 verse 5. So there are 6 statements ng Panginoon about this. Nung sinabi niya na I will come to you quickly. Dito sa Revelation chapter 2 verse 5, remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else anong sabi ng Panginoon dyan? I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. So ito yung mensahe ng Panginoon para sa Ephesian age. Then pagdating sa verse 16, ito naman ay sa Pergamian church age, ay nabanggit muli ang salita na yan. Sabi dyan, verse 16, repent or else I will come to you quickly and I will fight against them with the sword of my mouth. Sa ikatlong pagkakataon ay nabanggit ulit yan sa Revelation chapter 3 verse 11. Sa Philadelphian church age, sabi diyan, behold, I am coming quickly, hold fast what you have, that no one may take your crowns. So, itong first 3 statement ng Panginoon about this promise, at ito ay pangako ng Panginoon sa 7 kapanahunan ng iglesia, no? Bagamat doon lamang sa 3
charge age natin mababasa yung statement na I am coming quickly, but I believe ito ay mensahe ng Panginoon throughout the church ages, throughout the 7 church ages, na ang Panginoon ay meron siyang pangako that I will come quickly. Bagamat doon sa 3 church ages na nabanggit ang bagay na yan, at maaaring hindi pa yan yung panahon talaga ng pagbalik ng Panginoon para ganapin ang kanyang sinabi o kanyang pangako that I will come quickly, but naniniwala ako na bagamat ang panahon ng apostles ay unti-unti nang nawala sa panahon ng Ephesian age, yet ang Panginoon ay nag-promise, may pangako siya na I will come to do great things sa buhay ng mga mananampalataya sa panahon na yan ng 7 kapanahunan. At alam natin na hindi ang Diyos, hindi niya binigo ang sinumang sumampalataya because every time na ang Panginoon ay magpapadala ng sulat, laging binabanggit doon na sa Kanya na mananagumpay sa bawat panahon. Sabi diyan, to him who overcomes, dun sa unang kapanahunan ng iglesia, I will give to it from the tree of life which is in the midst of the paradise of God. So every church ages, bawat panahon ay may pangako siya na sa kanila na mananagumpay, laging mayroong ibinigay ang Diyos, ang Panginoon na reward sa bawat panahon. Now, pagdating doon sa yung huling 3 statement na I am coming quickly, ay mababasa lamang natin siya sa Revelation chapter 22. Okay? Now, ano muna ang purpose, mga kapatid, bago natin tingnan yung statement na yan ng Panginoon? Ang 6 na statement na ito na mababasa natin sa chapter 2 and 3 at sa chapter 22 ay pag-encourage ng Panginoon sa bawat isa na mabubuhay sa bawat panahon. Pag sinabing, I will come to you quickly, ang Panginoon ay meron siyang gagawin sa buhay ng mga mananampalataya. So, ibig sabihin, hindi talaga totally iiwan ng Panginoon ang iglesia sa bawat panahon. Lagi meron siyang layunin, lagi meron siyang mensahe, may salita na ibibigay sa bawat panahon. Now, balikan lamang natin sa dali yung verse 5. Sabi doon sa Revelation chapter 2, sabi dyan, remember therefore from where you have fallen. Patungkol ito sa Ephesian age. Repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. So yung words dito na I will come, ibig sabihin, ako ay paririyan at gagawa sa iyo na sasampalataya, sa iyo na manatiling tapat sa aking salita. So ibig sabihin, meron pangako ang Diyos, may pangako ang Panginoon na hindi niya totally iiwan ang mga believers sa bawat panahon na yan. It is a statement ng Panginoon sa bawat panahon, I will come to you quickly. Para ang Diyos ay gumawa sa kanila na magsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, bawat panahon, makikita natin yan. Ganon din sa verse 16 ng chapter 2, repent or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Sa chapter 3, verse 11, ay inulit ang salita na yan, I am coming quickly. Hold fast what you have that no one may take your crown. So, dito ay nagpapaalala ang Panginoon. Sa inyo na may panampalataya, sa inyo na may tinanggap sa panahon na yan, hold fast what you have. At alam natin na wala namang hinahawakan ng mga tao ng Diyos maliban sa mga salita ng Diyos. The unadulterated word of God sa bawat panahon. So ito ay isang mahalagang statement ng Panginoon, mga kapatid, no? At ito ay meron ding pinapakita ng sabihin ng Panginoon, I am coming quickly. It also means that the Lord will come quickly after na mangyari ang lahat ng promise, after na mangyari ang lahat ng prophecy sa panahon ng Ephesian age hanggang sa panahon natin, of course. At yan ay binaback up pa ng scripture na sulat ni Pablo rin sa Romans chapter 11, kung marirecall natin yung verse 25, ating puntahan sandali. Ang sabi diyan, I do not desire, brethren, that you should be ignorant at this mystery. Kaya nga sabi natin minsan last Sunday, that we must understand the message. Or else,
tayo ay mapag-iiwanan ng biyaya ng Diyos. Ang church ay preparing na for rapture. But sad to say, may mga tao na hindi nila iingatan ng salita ng Diyos, hindi nila pahalagahan ang mensahe sa panahon na yan. And that's why mayroong mga bahagi na hindi aabot doon sa pag-agaw sa alapaat. They will fail. At sila ay, sabi ng scripture, sila ay mga papahiya sa araw na yon. At ayaw natin mangyari niyan. And that's why lagi tayong naparito sa gawa ng Diyos. Ang fellowship ay gawa ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Sabi ni Pablo, huwag niyong kaligtaan, huwag niyong kalimutan ang pagkakatipon na ginagawa din ng iba. Bahagi ito ng paghahanda, ng preparation para sa coming of Christ. At dito tayo tinuturuan, pinapalago ng maraming mga bagay, nabubuksan ang ating mga kaunawaan sa mga plano ng Diyos. Because kapag dumating na itong verse 25 ng Romans 11, anong sabi diyan? Lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. So, ibig sabihin, hindi po mananatiling ganito ang kalagayan ng church, ng bride of Christ. Darating ang panahon, aabot tayo doon sa tinatawag na fullness of the Gentiles. At matatapos ang biyaya ng Diyos sa iglesia sa huling kapanahunan. So yung chapter 1 ng Revelation hanggang chapter 3 sa dulo ng verse 22, yan ang dulo ng Laodicean age. Kapag nangyari na lahat ng bagay na ito, ay mangyayari yun, sinabi ng Panginoon na, I will come quickly. I will come quickly. At kapag naabot na ang panahon na yan, ang fullness of the Gentiles, rapture will take place. Sino sumasampalataya sa bahagi na yan, mga kapatid? Do you still believe sa rapture na mayroong pag-agaw na mangyari sa uling mga araw? Kasi kaya huwag tayong mapagod. Sabi nga ni Pablo, huwag tayong maghinawang gumawa ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Because kapag naabot na yung panahon na ito na fullness of the Gentiles, who knows? Next year or anong mga panahon para darating, hindi natin alam. Yet lagi natin sinasabi, napakaikli na ng mga panahon. At ang statement ng Panginoon na ito ay any moment ay pwedeng mangyari sa panahon natin. At ma-fulfill ang isinulat ni Pablo, 1 Thessalonians chapter 4, pamilyar tayo riyan, no? Ating reviewin lamang, 1 Thessalonians chapter 4. Verse 15, for we say this to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. So yung fallen asleep, starting from Ephesians age. Because bago pumasok yung Ephesian age, as we know, sa resurrection ay bumangon ang mga patay sa lumang tipan. Kasama ni Kristo na bumangon ang mga patay sa lumang tipan. So wala na mga saints sa Old Testament na nandoon sa Abraham's bosom. Pagpasok ng Ephesian age, ang mga namatay kay Kristo sa panahon na yan, hanggang sa ating panahon, ay ito yung sinasabi ni Pablo, those who have fallen asleep. So hindi tayo mauuna doon sa mga nangamatay kay Kristo. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, that's the message sa ating panahon, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So sa panahon ng fullness of the Gentiles, most probably, of course, 100%, that is absolute, na sa panahon na yun ng fullness of the Gentiles, mangyayari ang preparation ng church to rapture, at itong mga nangamatay kay Kristo ay mabubuhay, sabi diyan, at, anong kasunod? Then we who are alive, verse 17, who remain will be caught up together. So that's rapture. Will be caught up together with them. Sino yung them dito? Yung saints who died mula doon sa Ephesian age hanggang sa dulo ng Laodicean age prior to rapture. Will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, sabi dyan, comfort one another with these words.
So, dito mangyayari ang salita ng Panginoon na I will come quickly. Kahit gaano katagal, mga kapatid, 2,000 years ang lumipas. Alam natin sa sulat ni Peter, ang 1,000 taon ay isang araw lang sa Diyos. At ang isang araw ay katumbas lamang ng, ang isang araw sa Diyos ay katumbas ng 1,000 taon sa tao. Ganun kabilis sa orasan ng Diyos. Kaya nang ang Panginoon ay magsabi, I will come quickly, kahit gaano tumagal ang panahon, hanggang sa ating panahon, sa Diyos, ito'y napakabilis lamang. Nang kanyang sabihin ito, it seems like ito'y pwedeng mangyari any moment. And that's why tayo ay pinaghahanda ng Diyos sa huling mga araw. Kaya sabi diyan, comfort one another with these words. If you believe it, na ito'y salita ng Diyos, ikaw ay sumampalataya at ikaw ay mag-aliw sa mga pangakong ito ng Diyos. Mag-aliwan kayo, sabi diyan, comfort one another with these words because ang Diyos ay tapat sa kaniyang salita. Hindi siya sinungaling na Diyos, hindi siya Diyos na gumagawa lamang ng mga story, ng mga mythology. Kundi meron tayong katiyakan, sabi ni Pablo, tayo umaasa laban sa pag-asa. Kaya sa gabing ito, dalangin ko na ang salita na ito ng Panginoon na surely I come quickly ay magkaroon sa atin ng encouragement pa, ng pag-asa. Buhay ang salita ng Diyos sa huling mga araw, hindi lilipas ang lahat ng bagay maliban mangyari ang bagay na ito. Sinabi rin ng Panginoon yan. Di ba? Hindi matatapos ang generation na ito until na mangyari ang mga salita ng Diyos. And that's why, sa gabing ito ay tingnan ng bagay na ito mga kapatid. So dito mangyari ang salita ng Panginoon na I will come quickly. Ang rapture na ating hinihintay. At pwede ko rin sabihin, the only great event that the church is waiting for sa huling mga araw. Of course, kasama dyan yung pagbuhos ng una at huling ulan. Pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa Iglesia. At prior dyan, or the moment na mangyari yun, ay doon din mangyari yung sinabi ng Panginoon na I will pour out my spirit. Ang una at huling ulan ay aking gagawin sa huling mga araw, prior to the rapture. Na yan ay mensahe ng prophet na rapturing faith. So sabi dyan, we'll be caught up together kasama ang mga nangamatay kay Kristo mula sa panahon ng Ephesians hanggang sa ating panahon. Pero ang tanong ko ay nais ko ibigay sa inyo, bakit ipinakita ng Panginoon sa church o sa bride na ito sa huling mga araw ang lahat ng mangyayari sa future? Because as we know, ang church ay mag-exist hanggang sa dulo ng 7 church ages, hanggang sa dulo ng panahon ng Laodicean age. At kung kayo ay may tama na unawa, you will know, ang Laodicean age ay napaka-iksi na ng panahon para maabot ang dulo prior sa rapture. Kaya hindi rin nakakapagtaka na ang pagkilos ng Diyos by His Word, ang revealing ng Diyos by His Word ay nangyari sa loob ng iglesia. Di ba sabi ni Pablo na sa loob ng tahanan ng Diyos, dito nagmumula ang hatol ng salita ng Diyos. Yun dahilan ang church ay laging umiilalim sa purifying ng salita ng Diyos. Lagi tayo nakakarinig ng pagtuturo, ng pagsasansala, ng pag-aayos ng pananampalataya ng ating mga ilawan. How many times na na-preach din ang kaisipan na yan? It's a trimming time. It's a trimming of lamp time. Di ba? Panahon na ng pag-trim ng ating mga ilawan. Maaaring ating panampalataya ay natatakluban na ng maraming problema sa lupa, ng maraming alalahanin. So it's time to trim our lamps sa mga panahon na ito. So ang bride ay tatagal hanggang sa dulo ng 7 church age. And of course, hindi na natin mawi-witness ang mga ibang hula ng aklat ng Revelation. Kapag na-witness mo pa yung 1 week left of the Jews, that means, ikaw ay naiwan na sa rapture. So yung 1 week left or 7 years, nahula ni Daniel ay hindi na mawi-witness ng church,
bago pumasok dyan ay nag-rapture. Ang paglitaw ng two prophets sa first 3.5 years, ganun din, sa Revelation chapter 11, verse 1 to 13, at ang great tribulation, ang last 3.5 years, na mangyari sa ibabaw ng lupa, ang sabi ng Jesus, na hindi pa nangyari kailanman. So these are prophecy na nakasulat sa Book of Revelation na hindi na mawi-witness ng church. Because pagdating ng rapture, pag caught up in the air, yung 1 Thessalonians chapter 4 ay ma-fulfill, hindi na natin mawi-witness, but by the grace of God ay masabi natin, isang malaking privilege na makita ang mga panahon na darating. Isang malaking biyaya ng Diyos na makita ng mga banal na ang panahon na darating, hallelujah, bagamat tayo ay aagawin sa alapaap, bago mag-transpire yung prophecy ni Daniel na huling 7 years sa Jews, na ang biyaya ay ibabalik ng Diyos sa Israel. Wala na ang church yet. Nakita natin by revelation, di ba? Nakita natin ang kapahayagan ng mga salita ng Diyos sa 5 araw na ito ang mangyayari sa mga panahon na yan. Ang Revelation chapter 19 verse 11 natin tingnan, because dito muli makikita sa eksena ang church o ang brides, yung madalas natin naririnig na Christ and His saints napapanaog sa Mount Olives ay mangyari sa Revelation chapter 19. Sumunta natin yan, verse 11. Now, sabi diyan, I saw, nakita ni John, heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True. And in righteousness he judges and makes war. So alam natin ang eksena nito, no? Ito ay day of the Lord, after ng great revelation. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood. So it is an expression na ito si Jesus, ang namatay na kordero, nakatulad sa kordero. And his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horse. So dito ulit makikita sa eksena ang bride na na-rapture bago pumasok ang last 7 years sa Jews. Dito ulit mag-appear ang mga tinubos ni Kristo, ang mga pinatawad sa kasalanan, ang mga pinili, ang mga itinalaga ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan, ay nakita na niya lahat ng bagay sa mga taong ito. At ang sabi diyan, sila ay tinawag na armies in heaven following Christ as they follow Christ na nakasakay sa puting kabayo. So wala tayong makikita doon na literal na kabayo, but it speaks of power and authority ng Panginoon. Sabi diyan, clothes in fine linen. At alam natin ang fine linen is the righteousness act of the saints. White and clean, followed him on white horse. Now out of his mouth goes a sharp sword that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So it speaks of Christ. So sa panahon na yun, doon mga kapatid, lilitaw muli sa eksena ang bride ni Kristo, ang church na tinubos ng banal na dugo ng Panginoon. So as we are preparing sa panahon na yan with Christ, okay? Preparing for the battle of Armageddon. So after ng rapture, nakita ni John na ang mga tinubos ng Panginoon wearing a fine linen, white and clean, sumusunod kay Kristo, ito ay makikibaka sa panahon na yan. Saan? Sa battle of Armageddon. At yan ay nabanggitin ni Jesus sa Matthew chapter 24. Pwede natin reviewin, balikan natin ang Matthew 24 mga kapatid. So pinapakita ko lang sa inyo ilang scripture following sa mga events na mangyari sa panahon na yan. So Matthew 24 verse 29 and 30. Immediately after the tribulation of those days, so yung great tribulation na binabanggit dyan, the sun will be darkened and the moon will not give its light.
The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn. And they will see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So hindi biro mga kapatid ang eksena sa panahon na yan, because sa panahon na ang Panginoon ay bababa sa Mount Olive kasama ang mga banal, ang sabi diyan, ang Panginoon ay taglay-taglay ang kapangyarihan, sabi diyan, with power and great glory, na hindi pa nakita o naranasan ng marami even in our days. At ang panahon na yan ay tinatawag na Battle of Armageddon. Ang Panginoon ay makikibaka sa mga hari sa lupa. Mababasa natin yan sa Revelation chapter 16. Okay, chapter 12 to verse 16. At para matupad din, mangyari yung sinabi ng Panginoon na I am coming quickly. Ang tagpo na ito ay nagpapakita rin ng salita ng Panginoon, nagsabi na I am coming quickly. Because sa panahon na yan, mangyari yung tinatawag na thief in the night. Yung biglang pagdating na magnanakaw na walang kamalay-malay ang buong sanlibutan, darating ang Panginoon making war sa lahat ng mga bansa na makikibaka sa mga banal sa panahon na yan. Na gusto ko muna basahin ng Revelation 16 verse 12. Basahin muna natin ito. The sixth angel poured out his bowl on the great river, the Euphrates, and its water was dried up so that the way would be prepared for the kings from the east. And I saw coming out of the mouth of dragon, and I saw coming out of the mouths of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, 3 unclean spirits like frogs, for they are spirits of demons performing signs, which go out to the kings of the entire world, to gather them together for the war of the great day of God, the Almighty. Behold, sabi diyan, I am coming like a thief. So, minsan maaaring nisip natin, ang thief in the night ay maaaring mangyari sa rapture, which pwede nating gamitin ang ganong kaisipan because marami rin ang walang kamalay-malay na darating ang Panginoon at kukunin ang iglesia. Pero ang thief in the night talaga ay mangyari sa panahon ng Day of the Lord. Doon sa pagparito ng Panginoon sa Mount Olives kasama ang mga banal. Sabi diyan, behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake and keeps his clothes so that he will not walk about naked and people will not see his shame. And they gathered them together to the place which is in Hebrew is called Armageddon. So binabasa natin ang bahagi na ito because dito muli makikita ang mga tinubos, ang brides of Christ. Kasama ang Panginoon, makikibaka sa mga bansa na may great power and great glory, na makikita natin ang Panginoon ay mananagumpay. Ang Panginoon ay gagawa ng pakikibaka sa mga kaaway. At dito rin mangyari yung sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala because I overcome the world. Ibig sabihin, sa buong panahon ng iglesia hanggang sa mga panahon na ito, totoo na sa mga panahon na ito, meron tayong karanasan sa battle. Sino sumasampalataya mga kapatid? Lahat tayo ay nasa pakikibaka. At ang Panginoon ay may pangako, huwag kayong matakot, huwag kayong magulimihanan because I have overcome the world. At minsan pa ipautunayan ng Panginoon sa araw na yun, ng kanyang sabihin, I will come quickly. At siya ay maikibaka sa mga kaaway sa panahon na yan. So ang tanong kanina is, bakit ipinakita ng Panginoon sa bride ang lahat na mangyayari? Bagamat ang church ay na-rapture sa dulo ng bahagi ng Laodicean. Now, para sa akin, nakikita ko lang ang bagay na ito, no? Isang malaki at dakilang pribileyo na makita ang mga plano ng Diyos sa huling mga araw. Even in the last moment na ang Diyos ay hahatol sa Great White Throne Judgment. Isa na pakinam na biyaya ng Diyos na makita at mangyari yung sinabi ng Diyos kay Amos. Anong sabi doon? Chapter 3, verse 7. Na surely, sabi dyan, the Lord God does nothing. Walang gagawin ng Diyos except He reveals His secret
to His servants, the prophets. At ang mga sikreto ng Diyos ay hindi lamang nanatili sa mga propeta. Ito ay sinalita nila, ibinahagi nila, sinabi nila, ito ang ipinakita ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang mga plano ng Diyos sa huling mga araw. Well, magpapasalamat tayo sa Diyos because hindi inilihim ng Diyos sa atin ang kaniyang mga great plans. Bagamat maaaring ito ay may kinalaman na sa mga bansa, may kinalaman na sa Hudyo, wala nang bahagi ang church sa panahon na yan, lalo na sa panahon ng last 7 years sa Jews, na sinasabi ng Scripture na tawag niyan, pinaka mapanganib na panahon na hindi pa nangyayari kailanman at hindi na mangyayari pa ulit. Ang rapture ay isang plano ng Diyos sa iglesia para tayo ay agawin sa galit na ito ng Diyos sa ibabaw ng sanlibutan. Because may pangako siya na tayo ay kasamahin niya sa kaniyang presensya. Di ba sabi niya, kung saan ako nandoon, doon din naman kayo. So you see? Kaya napakain na mga kapatid, because hindi ang Diyos, hindi niya inilihim ang kaniyang biyaya, hindi niya itinago ang kaniyang plano sa kaniyang iglesia, kaya ang church ay malarapture na punong-puno ng pag-asa at siya ay mayroong taglay na katiyakan na ang Diyos na tumawag sa akin ay Diyos na buhay. Amen po ba? Ang Diyos na tumawag sa inyo sa limang araw ay isang Diyos na buhay na may mga pangako siya na hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan man. Napakaganda ng isa napaka-simpleng statement na ito nakita ko mga kapatid sa mensahe ng ating kapatid Barbanam. Sabi niya, you don't have to be smart. Hindi mo kailangan maging smart o matalino sa lupa. You have to humble yourself. Sabi niya, God's words are secret love letters to His church. Diba? Kaya sarap marinig na ang Panginoon ay meron siyang mga lihim na kanyang inipinahayag sa iglesia. Ganito ang mga gagawin ko. Kaya sabi niya kay John, diba? Na iyong isulat lahat ng iyong nakita ay isulat mo, Juan. Hallelujah. Lahat ng mga bagay na nangyayari at mangyayari sa hinaharap. Well, hindi na tayo bahagi ng buong kaisipan na ito o buong plano ng aklat ng Revelation. Ibig sabihin, hindi natin maranasan ang maraming mga bagay. Dapat ito ay ipinahayag sa atin by the grace of God. Biyaya ng Diyos is a big privilege na bagamat tayo ikulang ng maraming kaunawaan, pero ang Diyos na mayaman sa kapahayagan ay pinagkaloob sa iglesia. Ang masabi ko mga kapatid, ang pinakamalaga rito ay ang maihanda natin ang ating sarili sa Panginoon na nagsabi, surely I will come quickly. Kaya yung ating mensahe last Sunday, ihanda ang ating sarili, understanding what the message is. Na ang mensahe na ito na ating tinanggap ang nagbalik sa atin sa orihinal na pananampalataya 2,000 years ago. May mga tao ang Diyos, may mga witnesses ang Diyos sa lupa, may mga nangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Hallelujah! Bagamat nagkaroon ng mga kampi-kampihan sa panahon ng mga apostles. Pero ang Diyos, na Diyos ng kaayusan, ang nag-ayos ng iglesia. Kaya mula noon hanggang sa huling mga araw, ang church na ito ay pinapatnubayan ng salita ng Diyos, pinapatnubayan ng kanyang spirito, pinapatnubayan ng kanyang katotohanan hanggang sa ating panahon. Kaya nang sabihin na pa yun, I am coming quickly. Pansinin natin mga kapatid, yung last 3 statement ni Jesus ay nangyari sa chapter 22 sa ating teksto. Balikan natin ang Revelation chapter 22. Dahil sa chapter 22 ay wala nang events na makikita o si John, wala nang events na pinakita kay John. Kundi dito sa chapter 22, ang pinakita na lang kay John ay ang kalagayan na mangyayari pa sa hinaharap, which is ang new heaven and new earth. Na mababasa natin sa Revelation chapter 21, verse 1 and 2. Okay, punta natin sandali yun. No? Sabi doon sa chapter 21, now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned to her husband. So wala nang ibang mga events na mangyari sa panahon na yun sa chapter 22, but pinakita na lamang rito ang ilang kalagayan na mababasa natin sa verse 1. Chapter 22. So nandiyan ang river of life, nabanggit dyan ang river of life.
And then sa verse 6, pinakita dyan, sabi dyan, these words are faithful and true. Tayo po ba sa gabing ito ay mga mananampalataya ng salitang ito? These words are faithful and true. Hindi lang yung kabuuan ng aklat ng Revelation, but from Genesis to Revelation, kinumpleto ng Diyos ang maraming mga bagay sa Kaniyang salita, kaya hindi na kailangan dagdagan, hindi na kailangan bawasan, kompleto ang scripture ng kaisipan ng Diyos, ng plano ng Diyos, ng mga bagay na itinakda ng Diyos na mangyari, hanggang sa pinakadulong bahagi ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya, hanggang sa ipinakita rito, sa verse 7, sabi diyan, behold. So ito yung pang-apat na binigkas ng Panginoon, I am coming quickly, blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Sabi diyan, behold, I am coming quickly. So yung pang-apat na statement about this promise. So pagkatapos na ipakita sa bride ang mga prophecies, ang mga hula, ang sabi ng Panginoon, keep my words. At ang salita ng Diyos ay naglalaman ng kanyang pag-ibig, pagtutuwid. Ang kanyang salita ay naglalaman ng mga promises ng Diyos. Kaya sabi diyan, keep my words. Sabi diyan, blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Ibig sabihin, sino man ang naabutan ng panahon mula sa Ephesian age, Smyrna age, Pergamian age, hanggang sa Laodicean age, sa mga nag-iingat ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sa gabi ito, sino ang nag-iingat ng salita ng Diyos? Sino ang nagmamahal at umiibig pa rin sa mga pangako ng Panginoon? Sino ang nag-aantay pa rin, nag-aabang? Any moment ay mangyari na ang caught up in the air. Any moment ay ibabangon na ang mga unang nangatulog kay Kristo. Hallelujah. At tayo ay sama-samang sasalubong sa Panginoon. Hallelujah. Sabi diyan, he who keeps the words of this prophecy ay mapalad siya. Pagdating sa verse 12, sabi diyan, and behold, so, ikalawang beses na kanyang binanggit, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. So, nagsalita ulit ang Panginoon, ang pangako niya, ang sabi niya, my reward is with me. Ano yan? Nagbibigay ang Panginoon ng assurance. Blessed assurance. Ika nga. Nagbibigay siya ng katiyakan sa mga mananampalataya. Bagamat sa buong panahon natin na naglingkod sa Diyos, pinipigilan tayo ng kaaway, ginagapi tayo ng maraming pangailangan at karamdaman, lalo na. Pinipigilan tayong maglingkod sa Diyos. Gumagawa ang diablo ng maraming hadlang sa buhay natin. Pero ang Panginoon, may pangako siya, my reward is with me. Para kanina yung reward? Sa mga nag-iingat sa aking mga pangako. Sa mga nag-iingat sa aking mga salita. Hallelujah. Sa mga nagpapagal sa aking mga lingkod. Sa mga nagpapagal sa aking gawain. Hallelujah. Ang Diyos ay may inaabang na pangako na mga kaloob o mga reward sa bawat isa. I am coming quickly and my rewards. So parang gusto sabihin ng Panginoon, sa aking pagbabalik, aking ibibigay ang bahagi mo, ang para sa iyo, ang aking pangako para sa iyo. Ibig sabi diyan, to give, sabi diyan, to everyone according to his work. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi makakalpas sa Diyos ang ating mga pagpapagal sa gawain ng Diyos. Kaya yung reward na ito, mga kapatid, para sa inyo, sino sumasampalataya sa gabing ito? These rewards na binanggit ng Panginoon sa kanyang pagparito, na nasa kanya ay para sa mga nag-iingat at sumasampalataya sa kanyang mga salita. Para sa mga nagtagumpay. Amen po ba? Sa gabing ito, sino ang mga ginawa ng Diyos na higit pa sa mapagtagumpay? Dapat karanasan natin yan. Dapat yan ay isang realidad na karanasan ng ating buhay pananampalataya. Verse 20, sabi diyan, basahin natin, he who testifies to these things says, surely I am coming quickly. Now, sa ika-anim na pagkakataon ng Panginoon ay nagbitaw ng promise. So ito ay pangako, mga kapatid. Pangako ng muling pagparito ng Panginoon. Pagkatapos na ipakita kay John ang maraming mga prophecies, muli, binalikan ng Panginoon ang kanyang statement.
Ano sabi niya sa John chapter, hindi ko na-note yan, but I think, kung marirecall ninyo, ano sabi niya doon na, I will come again. I will go and prepare a place for you. John chapter 14. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. So ito yung mga statement na I believe na unawaan na natin, no? If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may be also. And where I go, you know. And where I go, you know, and the way, you know. So these are statements ni Jesus nung siya nasa lupa pa, na kanyang bibigyan ng, yung surely kasi dito no, sa Greek word ay isang tinatawag na strong affirmation. Ang salitang affirmation sa Greek word ay may ibig sabihin na surely, truth, or verily. Ibig sabihin, katotohanan yung aking ipinangako sa inyo. Kaya kung kayo ay mananampalataya ng Diyos sa uling mga araw, you believe His promises. Hallelujah. Kung kayo ay mga anak ng Diyos na tinawag sa uling mga araw, because wala na tayo sa panahon ng Ephesians age, sa panahon ng Smyrna age, we live in the Laodicean age sa uling mga araw. At kung kayo ay isa sa mga tinawag na mensahe, you will believe the promises of God. Kung paano ito'y sinabi ng Panginoon sa unang kapanahunan, hanggang sa ating panahon, ito'y gagawin ng nangako sa atin. Because, di ba, we believe ang Diyos na nangako ay tutupad sa kanyang mga ipinangako. Di ba, sabi niya, aking sinalita, hindi ko baga gagawin ayon sa aking sinabi. Ang salita rito na, surely, sa Greek word ay may ibig sabihin na, truth or verily. Ibig sabihin, ito ay isang strong affirmation. Yung unang 5 na binasa natin ay walang surely. Ang sabi lang niya, I will come quickly. Pero sa pinakahuling bahagi, binigyan ng Panginoon ng affirmation na totoo ang aking mga sinabi, I will come quickly. Kaya pagkatapos ng mga bagay na pinakita kay John, ay nabigay ng affirmation ng Panginoon. So that means, ito ay katotohanan, yung word na surely, that means, ang salita ng Panginoon ng pagbabalik niya sa iglesia ay katotohanan, yung kanyang sinalita ay katotohanan na gagawin niya sa mga panahon na yon. Sa 2 Timothy, ating mababasa ang ganyan tumapad ating puntahan, chapter 4 ng 2 Timothy. Sabi dyan, finally, tingnan niyo mabuti kahit si Pablo ay meron siyang nakita sa mga pangako ng Panginoon. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness. So yung mga panahon na si Pablo ay malapit na umalis sa eksena, malapit na siyang kunin ng Panginoon sa mga panahon na yan, ay nakita niya isang napagandang kapahayagan na mula sa Diyos na mayroon ng inihanda ang Diyos na crown of righteousness. Ngayon mismo, if you believe, you have the crown of righteousness. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? You have a crown of righteousness. Sabi ni Pablo, there is laid up for me the crown of righteousness. At ang crown of righteousness ay na kay Kristo. Nang kanya sabihin, ang reward is with me. The reward is with me. Dala-dala ng Panginoon ang kanyang ipinangako sa bawat isa. Hallelujah, na siya ay paroroon at ipaghahanda na tayo ng isang napakagandang salita, mansions. But it speaks of the body, the glorified body na ibibigay sa mga believer. A crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give, sabi niya, will give to me on that day. So hindi pa man nangyayari ang mga bagay na ito, ay nakita na ni Pablo, ito yung mga pangako ng Panginoon sa mga sumasampalataya. Ito ang pangako ng Diyos sa inyo ng mga nagpapagal sa uling mga araw. Na nagsasabi, handa kong ibigay ang aking buhay sa Panginoon. Handa kong isuko ang lahat. Hallelujah. Handa kong ibigay sa Diyos ang aking mga papuri. Ang aking paglilingkod ay sa Diyos. Dahil ako ay sumasampalataya. There laid a crown of righteousness para sa akin sa huling mga araw na yun. Oh, what a faith.
What a faith na ibinigay sa iglesia. Kay Pablo at sa mga mananampalataya. Sabi niya, will give to me on that day. Alam ni Pablo na meron siyang bahagi sa mga pangako ng Panginoon. That's the faith. Na alam mo, sabi nga ni Pablo, I know whom I have believed. Sa gabing ito, sino nakakakilala sa Panginoon natin pinaglilingkuran? That He has a word na nagsabi, I will come quickly. Surely, I will come quickly. Sabi diyan, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. So sa loob ng 7 kapanahunan, marami ang nag-aantay sa Panginoon. I believe kahit yung mga nabuhay sa Ephesian age, Smyrna age, Pergamian age, they expect the coming of the Lord. Pero hindi pwedeng mangyari because meron ng plano ang Diyos, meron ng nakalatag na plano ang Diyos. Ang rapture ay hindi mangyari sa unang kapanahunan, sa ikalawa, kundi sa dulo ng ikapitong iglesia. At ito yung ating panahon na kinalalagyan ngayon. Di ba? Kaya kung tayo ay nasa ganoong atmosphere, nasa ganitong pagkilos at paggawa ng Espiritu ng Diyos, na pwede natin sabihin, sabi ng testimony kanina, na magagawa nating unahin lagi ang gawa ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Magagawa na natin iwan. Of course, hindi nyo pababayaan ang inyong mga pangailangan. You will work. Sabi nga sa inyo last Sunday, we will work, we will try to work hard for our needs while we are waiting for the glorious appearing of Christ. Hindi naman tayo pinagkulang ng Diyos. Sabi ko nga kay Ate May, hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Bagman tayo, minsan gipit na. Pero tayo ay may pinanghawakan ng salita ng Panginoon. Surely I will come quickly. Kailan ito mangyayari? In a moment, sa panahon na yan, maaari hindi na magtatagal. Ang panahon na ito na atin nakikita na nangyayari ng maraming mga prophecy. Lamang mayroong pumipigil, sabi ni Pablo. At ang bride ang pumipigil sa 4 corners of the world para ibus ng Diyos ang galit sa lupa. So marami nag-aantay hanggang sa panahon natin. Kaya sa ating panahon ay ito yung salita ng Panginoon na dalahin ko na magpatibay pa sa ating pananampalataya. If you will know, if you will understand His words, sabi nga sa inyo last Sunday, you will prepare. Ang mga nag-aantay lamang sa Panginoon ang siyang naghahanda sa panahon na ito. Nag-aayos ng kaniyang sarili. Napunta natin ng 1 John. Ano sabi dyan ni 1 John? Ni John. 1 John chapter 3. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. Kaya nga mayroong tinatawag na pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita, ibig sabihin mangyayari pa lamang. Kung sabi ni Pablo, kung isang bagay ay nakikita, hindi na ito sa pananampalataya. Ang mga bagay na nahihipo, nakikita ng mata, ay hindi na ito sa pananampalataya. Because ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, ibig sabihin, kung ikaw ay may pag-asa, umaasa ka sa statement, sa pangako ng Panginoon din, anong sabi dyan? Meron kang kapahayagan, or meron kang, sabi ni John, it has not yet been revealed what we shall be. But, sabi niya, we know. So, ibig sabihin, we will understand. Sabi dyan, that when He is revealed, we shall be like Him. So napakagandang pangako ito ng Panginoon. Bagamat ngayon, para mayroon tayong mga question or sabihin, hindi pa talaga totally revealed sa atin what will be like sa panahon na yun, yung tinatawag na glorified body, ano bang itsura nito? Ano bang mga katangian nito? Bukod sa nalaman natin na ito ay maluwalhating katawan, na mayroong minsan nabagit ng prophet, sabi niya na ito ay pwedeng kumilos ng mabilis. Di ba? Sa panahon ni Stephen. Kung di ako nagkakamali si Stephen, di ba? Yes. Nung kanyang mamit yung eunuch. Di ba? Nasabi doon na sabi niya, hindi ko maunawaan yung aking binabasa. So dumating si Stephen. Right? Tama? Stephen? So pinaliwanag niya doon ang mga salita ng Diyos. At ang sabi niya, ano pang hinihintay natin? Nandiyan ang tubig, ako iyong bautismuhan.
At pagkatapos noon ng siya mabautismuhan, si Stephen ay biglang nawala. Parang naglaho, parang magic. At siya ay na-transfer doon sa kabilang ibayo, sa kabilang lugar. So you can read that sa Book of Acts. So, kung ganun ang isang katangian ng glorified body, kayang mag-travel in a twinkling of an eye, na nangyari sa panahon na sa Book of Acts, well, isang makapangyarihang katawan ang ipinangako ng Diyos sa inyo ng mga sumasampalataya. Di ba? Isang dakila at makapangyarihan. Kaya sabi dito, but we know when He is revealed, we shall be like Him. So meron ng kapahayagan si John patungkol sa bagay na ito. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Kung kayo ay nakaunawa sa bagay na ito, sabi ni John, ang payo niya sa atin, everyone who has this hope in Him purifies himself. And that's why wag tayo magtaka sa panahon na ito, even sa panahon ng prophet, na napakahigpit na kanyang mga mensahe. Hanggang sa ating panahon, hindi na bago ang message. Kung mahigpit noon, hanggang ngayon ay napakahigpit ang message. At ito ay bahagi ng purification ng mga merong pag-asa na iniwan ang Panginoon sa kanila. If you have this hope, sabi diyan, then you will purify yourself dahil siya ay dalisay din naman, siya ay malinis din naman, ang Panginoon ay banal din naman. So, hindi na tayo nagtataka na merong pangaral ng mga pagtuturo ng salita ng Diyos, pagtutuwid sa atin. Nagagalak pa ba kayo na kayo tinuturuan ng Panginoon, mga kapatid? Masaya pa ba kayo na merong mga statement ng Panginoon, sabi ni Pablo, o sabi ni, I think kay Timothy ba yun, na sinabi doon minsan, merong mga matitigas na mga salita si Pablo. Merong mga mensahe siya na mabibigat, ibig sabihin, nagtuturo siya, nagsasaway, nagsasansala sa iglesia. At hindi na ako nagtataka na tayo ay nakaranas ng ganong gawa ng Diyos because of this promise. So be purified. Handa pa ba tayo magpalinis sa Panginoon, mga kapatid, sa mga panahon na ito? Amen po ba? Handa pa ba kayong magpalinis na ang puso nyo ay tulad sa clear crystal? Citron. Naalala ko yung mensahe ng ating mahal na Pastor Franco before. Mga nakalipas na mga taon, na ang New Jerusalem ay merong katangian siya na ang kanyang buhay ay crystal clear. Ibig sabihin, wala kang makikita ang anumang dumi o pangit sa kanya. Malinis, dalisay. Citro. Ibig sabihin, wala kang malinis makikita. Yun ang New Jerusalem, ang mga tinubos ng Panginoon. 2 Peter chapter 3, sa ilang mga sandali. Verse 10, but the day of the Lord will come, so ito yung binanggit ko kanina, as a thief in the night, na mangyari sa day of the Lord, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Sabi ni Peter, kung ganito ang gagawin ng Diyos sa sanlibutan, anong uri ng buhay, kabanalan ang ating ipamumuhay sa harapan ng Diyos? Sa buong kabanalan, sa buong kaayusan, sa buong kalinisan ng ating mga buhay. Kung ito man ay maaaring isang kaisipan na parang imposible sa kaisipan ng tao. Pero sa Diyos ay walang bagay na mahirap, mga kapatid. Even tonight, ngayong gabi, kaya ng Diyos patuloy tayong linisin, pakabanalin sa ating mga sarili. Maalis ang mga hindi na bagay, hindi na mabuting bagay sa ating mga puso. Sabi diyan, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking, verse 12, looking for and hastening the coming of the day of the Lord, or day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Nevertheless, we, sabi diyan, according to His promise, okay? Pansin natin yung salitang we. Sino ito? Mga believer.
Sa panahon ng Ephesians, Smyrna, Pergamian, hanggang sa ating panahon. That we, sabi dyan, mga believer ito of Christ, nevertheless we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, in which righteousness dwells. So wala na tayong hinihintay, kundi ang panahon na ito, ang bagong langit at ang bagong lupa, na totally nilinis ng Diyos sa lahat ng bagay. Looking for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Therefore, verse 14, Beloved, sabi diyan, looking forward to these things, be diligent. So kailan tayo magsusumikap sa pananampalataya? Hindi sa panahon na yan. Sa panahon na ito, magsikap tayo sa ating pananampalataya. Magsikap tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag natin hayaang agawin ng kaaway. Sabi nga kanina, agawin ng maraming entertainment ng sanlibutan ng ating buhay. Paglilingkod sa Diyos. Be diligent. Kung ito ang iyong inaasahan sa Diyos, kung ikaw ay nakatingin sa pangako niya, surely I will come quickly. Be diligent to be found, sabi diyan, to be found by Him in peace, without spot and blameless. So anong gagawin ng Diyos sa mga panahon na ito? Lilinisin tayo. Aalisin ang mga pangit sa atin. Aalisin yung mga karumihan pa, kung meron pa man. Aalisin yung mga pangit na kaisipan. Lahat ng mga double-minded ay aalisin ng Panginoon. Lahat ng mga duda, lahat ng mga hindi mabubuting bagay sa ating mga puso ay ipopurify, aalisin, lilinisin ng Panginoon. Hindi sa araw na yun, kundi sa mga panahon na ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you hear His voice, harden not your hearts. Huwag na natin pagmatigasin ang ating mga puso the moment na ating marinig ang pagtuturo ng Panginoon. Always say, Amen, Lord. Always humble yourself. Ibaba lagi ang sarili sa harapan ng Diyos. Katulad ng aking sinasabi na sa inyo, kapag ikaw ang naka-offend, ay magsabi ka agad ng sorry sa iyong kapatid. At kung ikaw ang na-offend, ay madali kang magpatawad sa iyong kapatid na naka-offend. It's about time na kilalanin natin ang ating mga sarili as we are a believer of the Word. As we are the believer of the promises of Christ, na mangyari one of these days, nang sabihin niya, I am coming quickly. Now, tingnan niyo mga kapatid sa verse 17. Punta natin sa closing. Revelation 22. Ano sabi dyan sa Revelation 22 verse 17? The Spirit and the bride say, Come. And let the one who hears say, Come. Ano pinapakita riyan? The Spirit of God speaks within us. He's in the bride. He's in the church. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa iglesia. At ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, sa ating mga puso, ay nagsasabi, Come! At ito ngayon, ang in-express ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin, ang ating mga puso rin na nagsabi, Come, Lord Jesus. Diba? Isang sinasabi ng Espiritu ng Diyos at ang ating puso habang tayo nag-aantay sa Panginoon. Come! Sabi diyan, the Spirit and the bride say, Come! And let the one who hears, ang sino mang makarinig ng mga bagay nito, ay magsabi rin ng, Come. Come, Lord Jesus. Ibig sabihin, you believe it. You have the hope that the Lord will come any moment. At napakaganda ng tugon ng Panginoon nang sabihin ito sa verse 17, the Spirit and the bride say, Come. Ng ating basahin yung surely I am coming quickly. Ito ang napakagandang reply ng Panginoon sa nagsasabing, Come Lord Jesus, come Lord Jesus, come Lord Jesus in my life. Pumunta ka, gumawa ka sa aking buhay. Abutin mo ako ng iyong banal na presensya. Napakaganda ng response ng Panginoon, surely I will come quickly. Sa inyo na mayroong pag-asa nito, hallelujah. Sa gabi ito, sino may pag-asa sa Diyos? May pag-asa mga pangako ng Panginoon. At ang ating puso na sabi lagi araw-araw, because nakikita natin ang buong sanlibutan, ay nakakapagod na tingnan ang buong sanlibutan. At ang ating spirito, hallelujah, kasama ang spirito ng Diyos, ay nagsabi, Come, Lord Jesus. Because as you said it, as you promised it, you will come again. And that's why tayo ay nagpapahayag, Panginoon, bumalik ka sa akin.
At ang Panginoon ay nag-reply, surely. Diba? Binasa natin, sabi doon. Verse 20, He who testifies to these things says, surely I am coming quickly. Binigyan ng Panginoon ng tugon ang panawagan ng iglesia. Sa mga panahon na ito, as we see, our surroundings ay punong-puno ng kaguluhan. Nasa scripture naman yan lahat. Nasa uling mga araw ay magiging mapanganib, sabi ni Pablo. Perilous time shall come. So ano pang hinihintay ng iglesia? Come. Come, Lord Jesus, come. As you said it, as you promised it. Diba, nakakapagod na ang buong sanlibutan. Ang kasalanan ay nakakapagod na. Salamat may Panginoon na nag-respond. Surely, I will come quickly. Surely, I will come quickly. Sa gabing ito, buhay ba ang ating mga pag-asa, mga kapatid? Buhay ba ang inyong pag-asa? Buhay bang sa Diyos sa ating mga puso na sinasabi natin, Panginoon, alam ko isang araw, hallelujah, aanihin ko ang bunga ng aking mga itinanim. Because yan naman ang sabi ng pangako ng Panginoon, na sa kasaganaan ng inyong puso ng pagtatanim, ay meron din kasaganahan na kayo ay aani. Diba? Nabanggit yan ni Pablo. Kaya sa gabi ito, dalahin ko na ang mga pangako na ito ng Panginoon ay mamutawi sa ating kaisipan, sa ating mga labi. Isambitla natin ang pangako ito ng Panginoon. As you said it, Lord, di mo kami iwan, di pababayaan. Di ba? Napakabuti ng Diyos sa ating mga kapatid. You know, na-surprise ako sa chat ni Brother Ronald, Sister Mirna kanina. Because, di ba, umalis na siya to work, not knowing na meron pala siyang ganong kalagayan. Hindi ko alam kung aware kayo doon, but I think aware naman siguro yung si Nanay Mirna. Pero yun nga, yung kanyang kalagayan ngayon, at nag-chat siya, humingi ng prayer na fast recovery dahil ang kanyang ugat sa puso ay, sabi niya, may nabarahan daw. So, humingi siya ng panalangin sa inyo, inyong isama siya sa inyong mga prayer, at ngayong gabi, sama din natin sa prayer na ang Diyos ang lubusang mag-heal, dahil napakalayo niya, di ba? Napakalayo sa family, at ang Diyos ang mag-comfort sa kanya, ang Diyos ang magpalakas pa sa kanya, sa kanyang pananampalataya. At nawa, dalhin din niya yung mga pangako nito ng Panginoon, surely I will come for you. Ngayon ay nandito siya, kasama natin ang Panginoon, ang Diyos ay kasama natin, ang kanyang banal presensya ay nandito sa ating kalagitan. Tayo ay tumayo, ating palapakan ng Panginoon mga kapatid. Riyan ko tayo magsitayo muna, sa ilang mga sandali, tayo magsitayo at tayo muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos, we thank you, O God, for your word. Salamat sa patuloy na pag-encourage sa amin. Salamat sa patuloy na kalakasan. Biyaya mo, Panginoon, na kami ay makatayo pa rin sa uling mga araw sa kabila ng maraming mga unos, sa kabila ng maraming mga bagyo, hallelujah, na dumadaan sa aming buhay pananampalataya. Salamat, Panginoon, na ikaw nagsabi, I will never leave you and forsake you. Kaya ito ay katiyakan namin sa aming buhay hanggang ngayon, O Diyos, ay kasama ka namin, kasama ka ng iyong iglesia. Ikaw ay patuloy na kumikilos at gumagawa sa magitan ng iyong salita. Panginoon, salamat po sa iyong pangako. Pangahawakan namin ito nang sabihin mo, surely I will come quickly. At ang aming mga puso ay humihiyaw. Ang aming mga puso ay longing to see you, O God, to see you face to face, O Lord. Makita ka ng mukhaan. Makita namin ang aming manunubos sa panahon na yan, na kung paano siya ay maluwalhati, kami rin naman ay magiging katulad niya na maluwalhati. Kaya salamat sa iyong mga salita, salamat sa patuloy na encouragement. Patibayin mo pa kami, O Diyos, patatagin mo pa kami sa pananampalataya. Give your church, this church, O God, bigyan mo pa ng kalakasan na mula sa iyo, kapangyarihan. Marami pang pagtatagumpay sa labanan, O Diyos. At marami mga biyaya pa ng kalakasan habang kami ay nagpapatuloy na makikibaka sa uling mga araw. Lord, tunay na ikaw, Diyos, ay napakabuti sa bawat isa. Sa iyo ay aking maingat na ibinabalik ang lahat. Pasalamat, papuri sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Nais ko muna awitin yung Come Quickly, Lord, bago sa ating MC. So, ang oras ay 8:15. One day, one day,
lifted up high and exalted. We will behold the King. One day, konting bilis. All that's opposed him will crumble. Yes. Every man be made humble. Yes, Lord. We will behold the King. Yes. One day. Quickly, Lord, hallelujah. Come quickly, Lord. Come quickly, Lord. You're the one that we are waiting for. Yes, oh God. Come quickly, Lord. Second stanza, ating awitin. Okay lang yung beats. One day, heartaches and suffering will vanish. Yes, hallelujah. Sickness and pain will be ended as we behold the King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Death will be conquered forever, and He will descend in His glory, and we will behold the King. Hallelujah, hallelujah. The Spirit and the bride together testify. Come quickly, Lord. Come quickly. Yes, oh God. Hallelujah. It's that day that we are looking towards. We want to see your glory. Come quickly, Lord. Come quickly, Lord. Come quickly, Lord. You're the one that we are waiting for. Come quick. Let's sing chorus one more time. Come quickly, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, come quickly, Lord. Yes, I just said it, Lord, as you promised. Yan ang pangako mo sa iyong iglesia. Pangako mo sa bawat isa. Hallelujah. That we are looking towards. We want to see your glory. Come quickly, Lord. Hallelujah. Come quickly, Lord. Come quickly, Lord. You're the one that we are waiting for. Hallelujah. Come quickly, Lord. Amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah. Oh, that's our desire. That's our prayer.
ang Panginoon ay pumarito na. Ang Panginoon ay babalik sa kaniyang mga tinubos, sa kaniyang mga banal. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos ang magpala sa bawat. So God bless you all. Brother Buboy, God bless you. You may be seated for a while. Tayong natin. Praise God, praise God. Napakainam ang kanyang pangungusap sa gabing ito. I believe as a bride of Jesus Christ ay meron tayong pagkauhaw ngayon na binigay ng Espiritu ng Diyos upang siya'y lubusan ng bumalik, upang tayo'y makapiling na ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Surely, tunay na totoo ang salita ng Diyos, totoo ang kanyang mga pangako, mga batid. Amen. Napakaraming mga pangako ang Panginoon na kanyang isinulat at tunay ito'y kanyang tinestify na totoo ang kanyang sinabi na siya ibabalik sa kanyang iglesia, sa kanyang bride sa huling panahon ito. That's why ang bride ni Kristo ay nananabik na sa ating Panginoon. Sino nananabik na sa Panginoon? Abang tayo may mga karanasan na hindi natin minsan kalain na mangyayari sa atin, ito'y pinapahintulot ng Diyos, mga karamdaman na patuloy na nasa ating katawan, mga pangangailangan, di ba? Isang araw ito'y tatapusin ng ating Panginoon. Salamat na I believe ito yung nagbibigay sa atin, lubusan pang magsabi, Lord, come quickly. Amen? Dahil kung wala tayong mga karanasan ng mga pagluha, lagi na lang masaya, easy-going, easy lucky ang ating buhay. Hindi natin mararamdaman na ang Panginoon ay malapit na palang babalik, mga batid. So, tunay ang Diyos ay katulad ng isang magnanakaw. Sa huling panahong ito, siya ay babalik, mga batid. At ang kanyang nanakawin lang, sabi nga, ay yung mga mayayaman sa pananampalataya. Amen. Sino ang mayaman sa pananampalataya sa gabing ito? Amen. Sino sumasampalataya na totoo, siya ay darating, mga kapatid. At malapit na siyang darating, mga kapatid. And I believe, para sa akin, na dinatnan ng salita, ng love letter, ng aking bridegroom, ako yung masaya. Sino ang masaya sa gabing ito? Na kanyang ipinakita, sinulatan niya tayo, na kanyang pagmamahal sa atin. At pinaghandaan niya tayo ng napakainam na kaharian para sa atin. At mayroong reward ang bawat sa atin. So, come quickly, Lord. Yan bang inyong prayer sa gabing ito, mga kapatid? Na kung maaari ay dumating ka na, Panginoon, upang matapos na ang lahat. Pero marami pang mga bagay na mangyayari, mga kapatid, sa buhay natin, sa mga darating. At napakainam na tayo naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Nakatulad ng sabi kanina kung paano siya ay pure, hallelujah, ay ganun din dapat tayo maging banal, without spot or wrinkles sa harapan ng Panginoon. At madatnan tayo sa ganitong kalagayan. Madatnan tayo sa isang napakainam na mapayapa na kalagayan. Kapatid, kahit anong nangyayari sa ating paligid, ay madatnan tayo ng Panginoon na laging payapa sa lahat ng mga bagay. Purihin ng Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Pinagpala ba tayo ng Panginoon sa gabing ito, mga kapatid? Salamat sa mga salita niya, sa kanyang mga pagpapaalala, sa kanyang love letter sa atin na totoo, siya ay babalik para sa atin, mga kapatid. Praise God. Magbabasa lang po ako ng isang prayer request. Isa lang ang papel na narito. At kung meron pa po ay ating iparating sa Panginoon. Aking babasahin po ang prayer request ng ating kapatid, Sister Mirna. Patuloy na ibuhos ng Panginoon ang kanyang pag-iingat kay Ronald na nasa malayo. At maging daan nawa ito sa pagtawag ng Panginoon sa kanyang asawa at mga anak. Yan ang unang panalangin ng ating kapatid. Yes, Lord. Number 2, gayon din, gamitin din ng Panginoon ang karamdaman upang matanim o Sister Mirna,
Gayon din gamitin ng Panginoon ang karamdaman upang Sister Mirna? Dito Sister Mirna? Tawagin. Okay. Matawag. Yes. Matawag ng Panginoon ang mga binhi sa aking mga kapatid sa laman. Yes. Sa Panginoon ang lahat ng papuri, salamat sa tanging pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. May magagawang Diyos sa mga dalangin ito, mga kapatid. Kayo ba'y sumasampalataya? Praise God. Napakainam ng mga dalangin. Minsan ay pinapaintulot ng Panginoon ang ganitong mga kalagayan upang sa isang banda ay mabigyan natin pa rin ng kapurihan at pasasalamat ang Diyos dahil may ginagawa ang Diyos sa mga bagay na ito. Purihin ang Panginoon. Tayo mag-staying lahat, mga kapatid, at hindi natin nabalahin ng mga pagkakataon. Hayaan natin ating itaas ang mga panalangin ito ng ating kapatid, Sister Mirna. And napatunayan na natin ang Diyos ay kailanman hindi nagkait sa ating mga dalangin, sa ating mga kahilingan, sa ating mga desire. Tunay napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya sa mga sandaling ito na ating mga pagkakatipon na ating nararanasan ay napakainam na ating samantalahin ng mga pagkakataon. Abang ang presensya ng Diyos ay kumikilos, umaabot sa atin, ay huwag natin hayaan na hindi natin samantalahin ang na humiling sa Panginoon sa kanyang pangalan. Dahil may pangako siya na kanyang ipagkakaloob, kanyang tutugunin. Amen? Kanyang sasapatin, hallelujah, ang ating mga pangangailangan. Siya ay sapat na Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ating awitin ang For You Alone. Amen. Praise God. Siya lamang ating bigyan ng kapurihan at kaluwalhatian sa gabi ito. Nais ng Diyos na masumpungan tayo lagi sa kapayapaan. Dahil ang Panginoon doon lamang dumadalaw, doon lang pumapanaw, doon lang kumakatagpo ng ating mga pangailangan kung mapayapa ang ating puso. Walang pag-aalinlangan. Hallelujah. Nagtitiwala sa Panginoon na siya ay may magagawa sa lahat ng mga bagay na kanyang, hallelujah, na ating pinagkatiwala, na ating mga prayer sa kanya. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Let's sing this song with our hearts. You are the peace that guards my heart, help in times of need. Hallelujah. You are the hope that leads me on and brings me to my
time for you alone. Hallelujah! Hallelujah! Nais niyang mag-usap. Nais niyang sabihin sa atin, mahal na mahal ko kayo. Hallelujah! Nais niyang sabihin, ako'y darating na. Hallelujah! Matatapos na ang iyong mga pagluha. Matatapos na ang iyong mga panalangin. Salamat sa iyong presensya, O Diyos. Salamat sa gabing ito. Ikaw ay nakikipagdiig sa iyong iglesia, sa iyong pride, sa iyong hallelujah. You deserve, O God. Deserve all praise. Father, we love you. Hallelujah. We worship you this day. Father, we love you. Hallelujah. Father, we love you. And we worship you this day. Hallelujah. Sambahin ka, O Diyos, sa gabing ito. We give you honor and praise, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, honor you, Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Sambahin ka, O Diyos, karapat-dapat ka. Kay karapat-dapat sa magsamba, Panginoon. Ito ang iyong pleasure. Ito ang nais mo. Makipagdiig sa amin, Panginoon. At sa mamagitan lamang ng aming mga pagsamba at pasasalamat, papuri sa iyo. Ang pagsabi na ikaw ay mahal namin, Panginoong Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, inabot mo kami. Salamat sa iyong banal na Espiritu na naglilid sa amin, kumakalinga sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. Totoo ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Totoo siya sa aming mga buhay. Totoo siya sa kanyang mga salita. Hindi siya tao na nagsalita, kundi siya ay Diyos. Aking Panginoon, aking minamahal, ang bridegroom. Hallelujah! Ang aking kasintahang lalaki na hinahanap ng aking puso. Hallelujah! Na kinauhawan ng aking puso. Na pinananabikan ng aking puso. Ang aking bridegroom. Hallelujah! Siya'y narito ngayon. Nais siyang mag-usap. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, dinadala mo kami sa isang chamber, sa isang lugar. Hallelujah, napakainam mo, Diyos. Salamat sa iyong Espiritu na naglilid sa amin, O Diyos. Salamat sa isang lugar kung saan ikaw ay aming nakakapaniig, O Diyos. At napagsasabihan, hallelujah, at nakakausap, hallelujah. Meron kaming communion ng aming bridegroom at meron kaming agreement sa mga sandaling ito. Hallelujah! At siya'y nangungusap at ako'y nangungusap. Siya'y nagsasalita sa aking puso at ako'y sumasagot sa Kanya. Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Yes, Lord! Purihin ka sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-uusap. Kaya't narito kami, Lord, sumasagot sa iyong mga salita. Totoo ang iyong salita. Totoo ang iyong pangako.
Kami ang iyong bride na iyong pinagdalahan ng iyong mga salita. Hindi ka, Lord, hallelujah, tao na nangusap lamang. You are not slack concerning your promise, oh God. Hindi ka mapagpaliban na Diyos. Hindi ka mapagpaliban sa iyong pangako. Katulad ito, Lord, ng mga kasintahang lalaki at babae. Pag sila ay nagkasundo sa isang bagay, hallelujah, na sila ay magtatagpo. Panginoon, ito'y natutupad dahil sa kagalakan, dahil sa pag-ibig na namumuo. Hallelujah, dahil sa mga pangako, dahil sa mainit na pag-ibig sa isa't isa, Panginoon. At nangyayari ang mga bagay, walang nakakahadlang, walang pumipigil, O Diyos. Hallelujah. At ito ngayon ang nararamdaman ng iyong iglesia, ng iyong bride sa huling panahon ito. At nagsasabi, the Spirit and the bride say, come, Lord Jesus. Come, Lord. Hallelujah. Dahil, Panginoon, ang salita at ang bride ay nag-isa na. Panginoon, hallelujah, nakikita na ang salita, ang kabuuan ng salita sa iyong iglesia, sa iyong bride sa huling panahon ito. At ito na ang panahon, Panginoon, hallelujah, na ikaw ay papanaog at tutuparin mo ang iyong mga pangako sa iyong mga anak. Panginoon, napakainam na sandali na iyong pinagkaloob sa amin, sa oras at panahon na iyong pinagkaloob sa amin sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita na iyong pinadala muli sa pamagitan ng aming pastor sa dakong ito, Diyos. Salamat sa munting pangungusap mo, pagpapaalala sa amin na dapat kaming laging maging handa, O Diyos. Hallelujah. Na aming ipokus ang aming pananampalataya sa iyo lamang, Panginoon. Na hindi magpatinag, O Diyos, isa lamang ang titignan, ikaw lamang ang titignan, Panginoong Diyos. Bigyan mo lang kami ng isang puso, isang mata lamang, na ikaw lamang ang tititigan, Lord. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Panginoon, huwag mo hayaan na may baling namin ang aming paningin sa iba. Ikaw lamang aming titignan, tititigan, mamahalin, sasampalatayanan, maglilingkuran, ibigay ang aming mga buhay sa iyo. Ikaw lamang, Panginoon. Maraming alok ang kaaway. Maraming alok, Panginoon, ang dyablo sa aming paligid. Maraming mga nagdidistract sa aming mga paningin, sa aming pananampalataya. Hallelujah. Kinukuha niya ang aming atensyon. Hallelujah, ang aming mata sa iyo, Panginoong Diyos. Pero purihin ka. Ikaw ay nangako sa amin, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ay mag-iingat. Ikaw ay magpuprotekta sa iyong iglesia. Ikaw ang maglilid sa iyong iglesia. Ikaw ang magko-comfort sa iyong iglesia. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Salamat, may katiyakan kami, Panginoon. Salamat sa katiyakan. Kung paano ikaw ay tiyak sa iyong sinalita, Panginoon. Natitiyak din namin na ikaw ay nangako, gagawin mo ito sa iyong mga hinirang, sa iyong mga banal, sa iyong bride, sa huling panahon ito. Kaya't may katiyakan kami na anuman hilingin namin sa iyong pangalan ay iyong ipagkakaloob. Oh, what a faith, Lord, na iyong linagay sa aming mga puso. Ito'y aming sasalitain sa gabing ito, sa kahilingan ng aming kapatid, Sister Mirna, sa aming kapatid na nasa malayo, Brother Ronald. Lord, walang malayo sa iyo. Panginoon, napakalapit mo lamang naming Diyos. Hallelujah, na pinaglilingkuran, mahabang yung kamay. Mayroon kang kaparaanan, mayroon kang daan. You're so many ways upang abutin ang kahilingan ng aming kapatid, Sister Mirna, patungkol sa kanyang anak. Hallelujah, pinahintulutan mo man ito, Lord. Mayroon kang dahilan. Katulad ng dalangin ng aming kapatid, nawa, Lord, tawagin mo ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. O Diyos, magsilbi nawa itong alarm sa kanilang mga buhay na mayroong Diyos na nagpapahintulot at mayroong Diyos na nagpapagaling, mayroong sumusugat na Diyos
At meron ding Diyos na nagpapahilom ng sugat, nagpapagaling ng mga karamdaman. Purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ay may control sa lahat ng mga bagay. Alam niya ang kanyang ginagawa. Pinahintulutan man ang aming kapatid na makatawid sa ibayong dagat. Hallelujah, walang nasumpungang karamdaman, pero meron pala. Panginoon, pinakita mo ito, Diyos, at ito'y lumabas sa mga sandaling ito. Panginoon, walang lingid sa iyo. Alam mo ang iyong ginagawa. Alam ko, sumasampalataya kami, may layunin ka. May dakila kang layunin, may dakila kang purpose sa mga bagay na ito. Panginoon, purihin ka, O Diyos. Salamat. Ngayon pa lamang pinasalamatan na namin ang lahat ng ito. Ang mga pangyayari na napakainam at napakabuti para sa iyong mga banal. Dahil wala kang bagay na inisip na masama sa amin. Ang lahat ay sa ikabubuti namin, Panginoon. Ganyan ka gumawa. Kung minsan masakit para sa amin, kinakailangan kaming saktan, sugatan, Panginoon. Hallelujah. Hambalusin, O Diyos, upang matuto sa iyong harapan dahil minamahal mo kami katulad ng isang ama na nagmamahal sa kanyang anak. O Lord, purihin ka sa iyong pagmamahal sa iyong iglesia. Salamat sa lahat ng iyong mga pinahintulot. Ama, hiniling namin kung anong purpose mo siyang mangyari sa aming kapatid. Hallelujah. Naway walang makahadlang ang purpose mong napakainam at napakabuti. Katulad ng dalangin ng aming kapatid Sir Merna. Ang purpose mo ay magligtas. Hallelujah. Ang purpose mo ay manumbalik sa iyo, magsisi sa iyo, Panginoon. Magtawag ng mga kaluluwa, lalapit upang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ipakilala na mayroon lamang tunay na Diyos na nag-iisa na dapat sambahin. Hallelujah. Buhay na Diyos, hindi revoltong Diyos. Ang Diyos na nakakakita, na nakakarinig. Hallelujah. Gumagalaw, may kapangyarihan. Ang kanyang kamay ay makapangyarihan na umaabot sa mga pangangailangan ng kanyang mga banal. Kaya't sa mga sandaling ito, Diyos, lubos naming inangkin kung ano ang kahilingan ng aming kapatid, Sister Mirna, sa mga sandaling ito, Diyos. Hallelujah. Ang lubos na kagalingan ng aming kapatid, hallelujah, Brother Ronald, na sa malayo, ay lubos naming inangkin sa mga sandaling ito na mayroon ka nang ginawa at gagawin sa mga sandaling ito. Maging mga kapatid, Lord, ng aming kapatid, Sister Mirna, Salaman, ang mga kanyang mga kapatid, O Diyos, hayaan mo na ikaw magparating ng iyong biyaya. Gumamit ka ng paraan, Panginoong Diyos. Tulad ng mga patutuo ng aming kapatid, hindi ka nagkulang para sa kanila. Ginamit mo ang aming kapatid, Sister Mirna, para magsalita sa kanila na mayroong Diyos na manggagamot, mayroong Diyos na nagpapatawad ng kasalanan, mayroong kaming Diyos na pinaglilingkuran na totoo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Ito'y kung tutuusin sapat na, Panginoon. Pero kung mayroon ka pang ibang kaparaanan na mahayag ang iyong kaluwalhatian, gumawa ka pa ng daan, O Diyos. Hallelujah. Gumawa ka pa ng daan sa ikararangal ng iyong pangalan, sa ikatataas ng iyong pangalan. Alang-alang sa aming mga nararamdamang kahilingan, O Diyos, para sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, iyon ang awang ipagkaloob, O Diyos. Gumawa ka ng daan. You have so many ways, O God, I believe, upang bigyan ng daan ng aming mga pangailangan. Bawat sana may kahilingan, hindi man sila, O Lord, nagtaas, nagsulat. Alam mo ang kanilang mga desire, ang kanilang mga daing, ang kanilang mga prayers, sa kanilang mga puso, sa kanilang tahanan. Iyon nawa itong ipagkaloob sa gabing ito, Diyos, aming tinataas ang lahat ng ito. Alam kong ikaw ay Diyos na nakakita ng aming mga puso ngayon sa mga sandaling ito. Nalalaman mo mga pangailangan namin, maging ang iglesyang ito, nalalaman mo mula sa aming mga pastor hanggang sa pinakamaliit na bahagi. O Diyos, sa dakong ito, hayaan mo
na ikaw ang patuloy na mag-supply, mag-connect ang mga kasukasuan, ikaw mag-connect, Lord, hallelujah, upang masuplayan ang bawat mga pangailangan ng kasukasuan. Yung mga mahihinang bahagi ng katawan ay masuplayan ng iyong, hallelujah, napakainam ng mga bitamina ng iyong mga salita, hallelujah, ng kapangyarihan ng iyong salita, ng pamagitan ng iyong Espiritu, sabayan nito, Diyos, sa mga dugo, hallelujah. Ayan mo ang Espiritu ay patuloy na dumaloy ng malaya sa bawat bahagi ng iglesia at makaramdam at tumayo, O Diyos, makaranas ng iyong kapangyarihan, makaranas ng kagalingan, makaranas ng kapayapaan, ng kaligtasan, ng nangangailangan, O Diyos. O Diyos, patuloy mong ipadaloy ito, Diyos. Iyong wasakin ng lahat ng mga hadlang. Panginoon, inihiling po namin sa gabing ito sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Inihiling namin anumang mga paghahadlang ng kaaway, anumang mga bahagi, anumang mga kaparaanan niya sa mga sandaling ito, ang lahat ng kaparaanan niya ay hindi na lingid sa amin, sa mga anak ng Diyos. Kaya sa gabing ito, aming inihiling, O Diyos, na iyong wasakin ang lahat ng mga paghahadlang ng kaaway, upang lubusan pang dumaloy ang mga pagpapala sa bawat bahagi, hallelujah, ng ministry sa iglesyang ito. Mga pagpapalang, mga pangangailangan, material man ito, kung kinakailangan ipadaloy, Panginoon, padaluyin mo ng malaya. Dalangin po namin, masuplayan ang bawat masusuplayan, Panginoong Diyos. I believe ang iyong durungawan sa langit ay bukas sa mga sandaling ito. Kaya mong ibuhos, Panginoon, ang mga pangangailangan ng mga nangangailangan sa mga sandaling ito. Panginoon, hindi lang salita ang aming sinasalita, kundi tulungan mo kami na ito'y magawa rin naman namin, Lord, in action ang lahat ng ito. Sabayan mo ng iyong banal na Espiritu ang lahat ng ito. Panginoon, maaari kaming manalangin ng manalangin kung walang iyong pagkasi at biyaya, pabor, O Diyos, magiging walang kabuluhan lahat ng ito. Pero salamat, nakikita namin ang iyong pabor. Salamat sa iyong presensya sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa bawat salamat sa iyong mga pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamatan din namin ang mga kahilingan na iyong tinugon na sa mga sandaling ito. Purihin ka ang bawat tahanan ng mga nakikinig sa gabing ito. Hayaan mong iyong pagpapala ay dumaloy sa kanila sa gabing ito, Diyos. At makita at patuloy din nilang matanggap kung ano yung mga bagay na aming natatanggap, ang iyong mga salita na malayang kumikilos. Hallelujah. Palayang nagpe-penetrate sa aming mga puso upang ito'y magbigay, mag-quicken sa aming pananampalataya, mag-quicken sa patay na katawang ito, Diyos. Hallelujah. Yamang kami binuhay mo na nga kasama ng aming Panginoong Kristo Jesus. Kaya't patuloy na makita ang kagandahan ng iyong kaluwalhatian sa buhay namin, Panginoon. Kapayapaan, hallelujah, ay patuloy na masumpungan mo kami sa ganong kalagayan, anuman mangyari sa sanlibutan, O Diyos. Ang kapayapaan na ito na iyong ibinigay sa iyong iglesia. Hindi ito kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan, ito'y kapayapaan na iyong ibinigay. Salamat, Lord, na aming napagtanto at napagkilala na kami tapos mo na rin ipinalangin. Pinanalangin mo kami sa Ama nung narito ka pa, Panginoon, sa lupa. Ikaw ay nanalangin kung paano ang Ama at ang aming Panginoon ay isa. Ganun din ang mangyari sa iyong iglesia. Magkaroon ng kaisahan sa lahat ng mga bagay. Isang pag-iisip, isang judgment, isang katuwiran, isa lamang na pananampalataya, isang bautismo, isang pagkilos ng banal na Espiritu ng Panginoon, isang pagpapala na dumadaloy. Panginoon, ito nawa ang patuloy mong gawin sa iyong iglesia. Ang dalangin namin na lubos na dumaloy ang saganang mga pagpapala mo sa bawat tahanan sa mga sandaling ito. Oh, purihin ka. Salamat, lagi kang dumirinig sa aming mga panalangin. Ito ang linagay mo sa aming mga puso, Panginoon. Ang katiyakan dahil tiyak ka rin na nagsalita sa amin. Salamat sa pananampalataya na iyong linagay. Tiyak namin na mayroong Diyos na dumirinig ng aming mga panalangin. At mga daing, mga papuri, mga pagsamba. Mayroong Diyos na kumakalinga. Mayroong Diyos na dumadama ng lahat ng mga bagay.
Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Sa iyong kapurihan, O Diyos, sa iyong kaluwalhatian at pagdakila. Sa iyo lamang tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng ito. Ikaw lamang ang tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian. Sa natanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen.